Okay, magandang gabi, tanghali at umaga mga kabanat, no? At ating pakikinggan ang banat ni Attorney Princess Abante sa mga mahilig magpakyut, mahilig manira, at mahilig magnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Okay, pakinggan po natin ito, no? Dahil napakahalagang video rin to para at least mapakinggan ng mga taong mahilig dito, no? Okay. Play natin. Araw po sa akin. Tato ng kumple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambaloslos, kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Tama. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Okay. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil Tama. may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Katulad ng mga Di ba kayo senador. nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian.
Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Okay? Ang sagot nila, trabaho, hindi drama. Katulad dito, balikan ko lang yung sinabi niyang kung tatakbo si Romualdez na bilang Pangulo sa 2028, dapat nagpapabango siya, no? Kumbaga, gumagawa siya ng mga bagay na pampabango sa mga tao. Ayaw niyang makasakit ng damdamin ng iba para puntos para sa kanya, no? Pero hindi. Hindi katulad noong mga ibang senador na pilit na pinagtatakpan ang mali. Kung may mali, ayaw na ilabas ang impeachment para makita ng taong bayan kung mayroon nga ba talagang katotohanan yung inaakusa kay Sara o wala. Kaya bumoto sila. Bumoto yung 18 ng ayaw pakinggan yung impeachment. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw nilang makasakit. Siyempre, may mga followers din ng Duterte. Ayaw nilang masaktan ng mga followers ng Duterte dahil mawalan sila ng boto. Kaya yung ibang senador ayaw nilang bumoto para madinig yung impeachment trial ni Sara. Kaya itong mga sinatong na to. Okay. Tigil na yan, no? Dadaman tayo ng dada dito kung yung mga mismong nagpapatupad ng rules and regulation ng Pilipinas ay sila mismo ang bumabalik ko, ay wala din. Kaya nakakahiya. Ito pa, no? Yung iba naman dyan, imbes na magtrabaho, ay pamumulitika ang ginagawa, no? Walang silbing binoto ng tao. Yung iba naman ay bidang-bida sa kanya. Ay nako, Mariusep, ang tao nga naman, no? Ang tao na madaling ilipat ang Ilocano nga kunadan na ilipat ti alipuspos na. Dahil tao nga nalaka nga ialalis ta lipuspos na. Uwan at to amin. Okay? Oo lahat. Kahit na mali na, oo pa rin. Okay? So, tama naman yung mga sinabi ni Attorney Princess Abante. Maganda rin yan. At least mayroon siyang, ang house, mayroon siyang spokesperson. Para at least ay may pakita naman yung mga ginagawa ng Kongreso. Okay? O, sa mga buhaya dyan. Sa mga buhaya dyan na politiko. Okay. So, maganda yun. Yung video na to. At sana lang. Okay. So, yun lang mga kaibigan. At kayo ang humusga kung tama ba itong sinasabi ni Attorney Princess Abante at kung mali, no? So, tama ba yung pamumulitika ng ibang politiko na imbas na magtrabaho, hindi, kundi politika lang ang inuuna. Okay? So, kung tama, sabagay ikaw pa rin, Pilipino, ang kapag-decide sa sarili mo, no? Kung ang gusto mo ay
walang kwenta, eh, nasa sayo na yan. Okay? May sari-sariling isip naman tayo. No? At ganoon din, may karapatan tayong magsalita. Huwag lang tayong susubra sa ating karapatan kasi may rules and regulation din na sinusunod. No? At sana ang Pilipinas ay magbago. No? Ang Pilipino, sa bagay, ang taong bayan, wala namang ano yan eh. Dapat yung mga politiko na pang sariling kapakanan lang ang inuuna. Yung, ito pa, naalala ko lang ano. Ito si, naalala ko lang, ano ko lang dito. Nabanggit nga dito ni Attorney Princess patungkol sa mga salen ng mga politiko na hindi dineclare yung milyong-milyong nasa bank account nila. Ang naalala ko tuloy si Trillanes. No? Noong una si dating Senador Trillanes, medyo ayaw ko rin yan eh. Pero itong mga huli, nung inano ko nga yung ano, nakikita nyo mga kabayan na talagang wala siyang takot na kumalabang kay dating Presidente Digong, no? Patungkol doon sa pagbubukas ng account, no? Waiver yung inaano niya noon, na permahan at magbukasan sila ng magpermahan sila ng waiver, magbukasan sila ng account. At yun ay ayaw ni dating Presidente Duterte dahil totoo siguro na may milyon-milyon na limpak na pera sa mga account, no? Na naka pangalan kay Duterte, no? So, yun lang mga kaibigan. At sana makita lahat ng taong bayan, no? At ganun din dito sa kay Vice President Sara Duterte. Kung walang talagang itinatago, no? Ito lang naman eh. Kung walang itinatago, bakit itong si Attorney Batorne, no? Batorne daw tawag kay Bato eh. Na si Bato, si Aimee, si Bongo, si Padilla, ay sila na mismo yung nagiging attorney, na sila yung hukom, sila na yung nag-i-impose na hindi na napapakinggan yung impeachment trial. So, hindi kaya talaga totoong may ninakaw, may mga irregularidad na ginawa itong si Sara. Kasi ayaw nila eh. Pilit nilang pinapa-stop o hindi na pakinggan yung impeachment trial. Kaya yun lang, no? Yun lang ang tanong ko sa akin bilang mamamayan ng Pilipinas. Yun yung akin pong saluubin o katanungan bilang isang mamamayang Pilipino. At kung yung mga kukontra, may sarili din kayong mga katanungan o may sarili kayong isip. Kaya kung huwag niyong kontrahin yung aking sinasabi dito dahil yun ay akin, no? Sa mga dyan, yung mga basher dyan, maraming salamat sa pagpapas nyo, no? Kung totoong tao yan sila. Hindi yata eh. Okay, sige, maraming salamat and God bless.